For the headlines, San Agustin National High School handa na para sa unang araw ng eskwela. Project Ligtas Kalsada inilunsad sa Romblon Police Provincial Office. Corruption remains a major challenge in the Philippines. Weather update, Bagyong Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. We begin with breaking news at this hour. Coming to you live as details continue to unfold. Today is Sunday, July 19, 2026. From the Science City of Muñoz, this is News Frontline. San Agustin National High School handa na para sa unang araw ng eskwela. Iris Garces para sa balita. Okay na, di ko gagalawin ulo ko. Pagkatapos ng 2 buwang bakasyon, opisyal lang nagbukas ang klase sa San Agustin National High School. Maaga pa lamang ay nagsidatingan na ang mga estudyante kasama ang kanilang mga magulang. Mainit naman silang sinalubong ng mga kaguruan at sinimulan ang klase sa isang orientation tungkol sa hindi at dapat gawin sa loob ng silid-aralan. Samantala, pinaalalahanan ng barangay at school officials ang mga motorista na mag-ingat sa mga school zone area upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Muli, ako si Iris Catherine Garces, nagbabalita. Excited ka na bang pumasok? Anong oras schedule mo? Bakit nandito ka ng ganun kaaga? Anong oras ka ba pumunta dito? So ano ang nararamdaman mo dahil face-to-face classes na? Masaya ka ba? Okay, masaya si ate na nalulungkot. Project Ligtas Kalsada inilunsad sa Romblon Police Provincial Office. Zoe Binuya, ibalita mo. Inilunsad ng Romblon Police Provincial Office ang Project Ligtas Kalsada noong 2 ng Hulyo sa Odiongan, Romblon. Layunin ng proyekto na higpitan ng batas trapiko sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pulisya sa mga lugar na madalas pagmulan ng aksidente. Ipinaliwanag ni Police Lieutenant Colonel Ladeline Ambonan na ang panukala ay nakabase sa pagsusuri ng road crash data sa bawat munisipalidad ng lalawigan. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad na maging responsable sa kalsada ang lahat at matutong sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente. Ako si Zoe Binuya, nagbabalita. Ba't mo kami ni-videoan? Ito kasi pare, kumanan ako, di ba? Numiretso ako. Tapos kumanan ako. Saan ba kanan? Pikanan, di ba? O, diretso, kanan. Mali mo, pare. Kasi kumanan ako eh. May lisensya ka ba? Bakit wala kang helmet? Corruption remains a major challenge in the Philippines. For the full details, here is Akiko Gregorio. That's right, Rian. Corruption continues to be a major challenge in the Philippines as cases of bribery, misuse of public funds, and irregularities in government transactions continue to affect public trust, delay essential projects, and limit resources intended for education, healthcare, infrastructure, and other public services. In response,
government agencies are strengthening anti-corruption efforts by promoting transparency, enforcing stricter accountability measures, and investigating officials involved in unlawful activities, while citizens and advocacy groups continue to call for honest leadership and active public participation. Akiko Gregorio reported. Kung ako pumasok, hinahanap niya ako. Di ba? Ngayon pumasok ako, tatanungin niya ako ba't ako pumasok dito? Weather update. Bagyong Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Para sa buong detalye, Nina Garcia. Salamat, Rian. Nanatiling malakas ang bagyong Inday na posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o mamayang gabi. Ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa ay namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Bavi sa layong 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot na 185 kilometers per hour at ang bugso naman yan napapalo ng 230 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang gumagalaw patungong west-northwest na ngayon ay nasa bilis ng 25 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa ay mababa pa rin ang tsansa na mag-landfall ang bagyo o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat ay lalapit pa rin ito sa kalupaan ay pinag-iingat ang mga mamamayan, lalo na ang mga nasa northern part ng Luzon para sa mga malalakas na pag-alon o pagbuho ng lupa. Inaasahang tataas ang wind signal number ng Pag-asa ngayong gabi lalo na sa mga karatig na lawigan na maaaring tamaan nito. Ito si Garcia Nina, nag-uulat. What are the things that you should prepare for your go bag? First, a ready-to-eat food or canned goods. Second, your hygiene kit. And of course, your medicine kits. And also, a ready clothes for 48 hours. And also, you should prepare your money. You should prepare yourself from the dark, so prepare your flashlights. And of course, despite the phenomena, you should prepare yourself some water to dehydrate you. Lastly, the most important tool. And now, you are ready to face whatever phenomena you'd face. Yun lang, paalam! And those are the top stories for today. This is Akiko Gregorio. As we end today's broadcast, may we be reminded that every ending continues the promise of new beginning. May we always choose equality wherever voice is heard and every dream is valid. For truth and service, this is News Frontline.